Morning to all. Good morning, good morning, good morning, good morning po sa bawat isa. Yan. A blessed Saturday po. A blessed Saturday po. Kamusta po kayo? Parang umaga po. Yes, kamusta po ang inyong mga tulog? Yan. Sino dito ang nakakumpleto ng 8 oras na tulog? Wala. Wala. Walang nakakumpleto. Kulang na isang oras. Mag-uumaga na ako natulog eh. Kaya nga, kasi kagabi anong oras ba? Parang ang ingay pa ng mga group chat ha. 11 na, magti-12 na. 'Di ba? Nakakatuwa Opo. po no. Talagang ang ano lang natin, ang pinakapahinga at saka pahinga sa group chat, yung pag matutulog na. Paggising, ayan po uli. Ibig sabihin, Gawa ganun na po naman natin, ng ano, aha. ganun natin minamahal ang bawat isa bilang magkakapatid sa Panginoon. Namimiss natin agad, no? Praise God. Siyempre, ngayong araw na ito, October 16, 2021, ay napakahalaga para sa isang buhay ng isang tao na nandito sa Zoom room. Mars Irene, happy birthday! At dahil dyan, ito ang aking Sa'yo. virtual background. Yan. Sa'yo. Praise the Lord. Wow. Happy birthday. Alam nyo, very memorable yung picture na yan. Kaya yan yung nilagay ko. Yan, tanungin nyo, bakit? Bakit po? Memorable yan? Yan. Kasi memorable yan. Yan yung unang attend ni Mars Irene sa church, no? Sa worship service. Yan. That was 2016. 2016 po yan sa Jesus is Lord Church, Star Mall or Vista Mall, Alabang. Yan. Praise God. Tingnan nyo, oh, di ba? Oh. Nene pa kami dyan. Hindi pa uso ang Andy Rice ang pet pa na. 5 years ago po, no? 5 years ago. Yan. Yan yung unang-una po niya natin at kinakabahan pa siya dyan. Oh, payat pa siya. Wala nang banggitan ng timba. Sorry. Biglang maraming aaray. Hindi na ano, no? Hindi na that that was how many years ago? That was how many pounds ago, no? Hindi na years, yan. So dito, syempre ang saya-saya na naman natin sa Zoom room, di ba? Oh, ang saya-saya na naman natin dito. Kasi mahirap naman na masyado tayong seryoso. Seryoso po. Kaya po tayo ay maging masayang-masaya. Alam mo po, meron akong narinig na preacher. Sabi po niya, teka po may ano lang. Ang sabi po ng isang preacher na to na narinig ko, ang pinakamasayang tao daw dapat sa buong mundo, walang iba kundi mga Kristiyano. Kasi meron silang Jesus sa puso nila, di ba? Hindi yung pag sinabing Christian parang problemado, sila yung hirap na hirap. Hindi po, dapat tayo yung pinakamasaya. Kasi meron po tayong Jesus sa ating mga puso. Amen? Amen. Sis Irene, pwede po ba humingi ng extra pound? Yan ang request ni Sister Rubit Yongson. Kung pwede lang talagang ipamigay, ano? Ilang kilo ba? Donate tayo ng mga Magdo-donate din ako, bill natin. Kung pwede lang, ano? Yun. Ay, nako, talagang napakasaya po dito sa Zoom room, lalong-lalo na kasi tapos na yung BBS natin. Yan, palakpakan po natin ang Diyos. Ay, nakahinga na. Praise the Lord. Praise the Lord. Yung pinakahihintay natin. Yung Praise God, praise God. Praise God. 13 lessons na atin pong natutunan nitong mga nakaraang mga araw. Purihin ang Diyos. Napakabuti po ng Panginoon. Praise God. Praise God. Praise God po. Yes, praise the Lord. Awit po tayo mga kapatid ha. Awit tayo para sa ating Panginoon. Gawin po nating panalangin. Ito po yung pag-anyaya ng Diyos sa atin. At alam ko po na alam ninyo ang awit na ito. Yan. Ay, nako.
Make your loved ones feel special with Red Ribbon Cake Creations. Wait lang po. May cake ka na, be. Oo nga, may red ribbon na. Lift up your hands. Say, Sabay-sabay po tayo kumawit ha. Awit po tayo. Mag-unmute po kayo. That but my friends. If you believe yourself, if you believe there's someone who's like you'll never be alone. Learn to stretch out and open your heart. Your hands to God. He'll show you the way. And you said God's burden by those who are Come to me, and I will give you rest. thank you, Lord Jesus. Matthew 11. The world is tumbling down. Oh, you have no one that you can hold on to. Just faith is the rising sun. You'll see, and there's no need to run. Lift up your hands to God, and He'll make you feel alright. And He said, cast your burdens upon those who are heavy laden. Come to me, all of you who are tired of carrying heavy loads. For the yoke is easy, the burden is light. Come to me, and I will give you rest. And He said, cast your burdens upon those who are heavy laden. Come to me, all of you One more time. Every load. Come to me, And I will give you Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yes, Lord. Thank you. Hallelujah. Sabi po sa awit, chapter 32, verse 6, kaya manalangin sana ang lahat ng matapat sa inyo habang may panahon pa. Kung dumating man ang kapighatian na parang baha, hindi sila mapapahamak. Lobat na yun.
Kayo ang aking kublihan, iniingatan niyo ako sa oras ng kaguluhan, at pinalilibutan niyo ako ng mga awit ng kaligtasan. Sinabi ng Panginoon sa akin, ituturo ko sa iyo ang daan na dapat mong lakaran. Papayuhan kita habang binabantayan. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkakabasa ng kanyang banal, buhay at makapangyarihang salita. Maaari po bang anyayahan si Sister Susan Osenar for our opening prayer po? Praise God. Let's bow our heads. Hallelujah, hallelujah, praise God, praise the Lord. Narito po muli kami na nananampalataya sa iyo, magpupuri at sasamba sa iyo, ngalan mo, Panginoon. Narito kami muli mag-aaral ng iyong banal na salita, Panginoon. Bigyan mo po kami ng karunungan, ng wisdom, upang maunawaan namin ang ibig mong ipahiwatig sa amin, sa aming mga puso, Panginoon. At naway patawarin mo po rin kami sa aming mga pagkakasala, sa aming mga pagkakamali, sa aming mga kasalanan, magmula ng aming pagkabata, Panginoon. At sa mga gawa na hindi karapat-dapat sa iyong harapan, Panginoon, patawarin mo po kami. O Panginoon, naghumingi rin po kami ng iyong kagalingan sa bawat isa na narito sa aming DMPAD, Panginoon, kung ano man ang kanilang mga nararamdaman, sa kanilang mga katawan, Panginoon, alisin mo po yun, Panginoon. Pagalingin mo po at naway lahat po kami ay makadama ng iyong pagmamahal, Panginoon. Ganun din po ang magtuturo sa amin ng pag-aaral ngayon ng iyong banal na salita, Panginoon. Bigyan mo po siya ng karunungan, ng wisdom, upang maipaliwanag sa amin ng mabuti kung ano man ang iyong ibig na pahiwatig sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Lahat ng papuri ay sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Yan. Again po, good morning po. A blessed Saturday. Yan, medyo kulimlim, no? Good morning. Sa po all. Las Piñas, dyan po ba sa inyo ay ganun din? Makulimlim din po ba dyan? Parang Yes hapon, po. ano? Yan, maulan po. Magdamag yatang umulan. So ngayong umaga po ito, again po, tayo po ay ika-215 days na po natin dito sa DMPAD. Praise God, palakpakan po natin ang Diyos. Thank you, Lord. Yan, 215 days na nagsasalo-salo-salo tayo, no? Sa ibinibigay ng Diyos na spiritual, no? Yung spiritual na pagkain po natin na nagbibigay po ng kalakasan, pag-asa, biyaya po na atin pong nararanasan sa bawat araw. At atin pong napatunayan na napakahalaga po talaga, no? Na tayo po, inuuna natin ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Amen. Amen. Amen po. Ngayong araw na ito po, tayo po ay babasahin po natin ang Aklat ng Korinto. Yan, nasa Aklat ng Korinto po tayo, chapter 2. Praise God. Ito po ay 16 lang na verses. Napakaikli lang po nito. At ito po ay sulat ni Pablo. Praise God. Sige po, mag-a-assign po ako ng mga magbabasa. So, pwede po ba na makibukas po kayo sa inyo pong mga Biblia? Praise God. Okay. Medyo, yan. Okay, sige po. Sino po ang nakakita na po? Ako po, Sis Irene. Yes. Opo, si Sister Ruby. Always Opo. excited to see the Word of God. Yan. Verse, ano po sa'yo? Verse 1 to 5. 1 to 5. Okay po. Okay. And verse 6 hanggang 10. Sino po? Ako po, sis. Sir Vivian. Yan. Verse Mars, 11 to 16. Corinthians ba tayo, Mars? Ha? Corinthians, Mars? 1 Corinthians chapter 2. Yung karugtong ng, ito po yung devotion po natin ngayon. Sige. Nakita ko na, Mars. Okay. Verse 11 po.
Yan, si Mars Irene. Yan. Birthday po niya ngayon, kaya kailangan siya yung magbabasa ng Amen. 11 to 16. Praise God. Okay po, Sister Ruby, let's start Opo. Good morning po. Mag-umpisa na po ako. First, mga taga-Korinto, First, mga taga-Korinto 2. Ang ipinapangaral ni Pablo. Mga kapatid, nang ako'y pupunta yan, ipinahayag ko sa inyo ang hiwaga ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng kahusayan ng pananalita o ng malawak na karunungan. Sapagkat noong ako'y nariyan, ipinasya kong walang sino mang kilalanin maliban kay Hesukristo na ipinako sa krus. Noong ako'y nariyan, ako'y nanghihina at nanginginig sa takot. Sa aking pananalita at pangangaral ay hindi ko sinubukang hikayatin kayo sa pamamagitan ng mahusay na talumpati at karunungan ng tao. Subalit nangaral ako sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu upang ang inyong pananampalataya ay masandig sa kapangyarihan ng Diyos at hindi sa karunungan ng tao. God bless the word of God. Amen. Amen. Verse 6, kung sa bagay, nagtuturo rin kami ng malalalim na karunungan sa mga matatatag na sa pananampalataya. Ngunit ang karunungang ito hindi mula sa karunungan ng mundong ito o sa mga namumuno sa mundong ito na nakatakda ng malipol. Ang karunungan sinasabi ko ay ang karunungan ng Diyos na sa kanyang inilihim noon. Ito ay itinalaga niya para sa ating karangalan bago pa man niya likhain ang mundo. Ang karunungang ito ay hindi naunawaan ng mga namumuno sa mundong ito. Sapagkat kung nauunawaan nila, hindi sana nila na ipinako sa krus ang dakilang Panginoon. Ganito ang mga sinabi ng kasulatan. Wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Ngunit ang mga bagay na ito ay ipinahayag na sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu, sapagkat ang lahat ng bagay ay nalalaman ng Espiritu, maging ang mga malalalim na kaisipan ng Diyos. God bless the word of God. Verse 11. Hindi ba't walang nakakaalam na inisip ng isang tao maliban ang kanyang sarili? Espiritu, ganon din naman, walang nakakaalam sa iniisip ng Diyos, maliban sa kanyang espiritu. At ang espiritu na ito ng Diyos ang tinanggap nating mga mananampalataya. Hindi ang espiritu ng mundong ito upang maunawaan natin ang mga pagpapalang binibigay sa atin ng Diyos. Kaya nga ipinangangaral namin ang mga bagay na ito pamamagitan ng salita mula sa banal na espiritu. Hindi mula sa karunungan ng tao. Ipinangangaral namin ang espiritual na mga bagay sa mga taong pinananahan ng espiritu. Ngunit taong hindi pinanahan ng espiritu ng Diyos, hindi niya tinanggap ang mga aral mula sa espiritu dahil para sa kanya ito'y kamanghamangan at hindi niya ito nauunawaan dahil ang mga bagay na ito ay nauunawaan lamang sa tulong ng espiritu. God bless of the reading of these words of God. Amen. Amen. Praise God. Sa verse 15, sa taong pinanahana ng Espiritu, naunawaan niya ang mga bagay na ito. Ngunit hindi naman siya maunawaan ng mga tao na hindi pinananahana ng Espiritu ng Diyos. Ayon nga sa sinasabi ng kasulatan, sino ba ang nakakaalam ng isip ng Panginoon? Sino ba ang makapagpapayo sa Kanya? Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip ni Kristo, kaya nakakaunawa tayo. Amen. Praise God. Ulitin ko po, no, para sa atin po itong lahat dito sa DM Pad. Ngunit tayo, sabay-sabay po tayo,
Ngunit tayo, Ngunit tayo, taglay natin ang pag-iisip Taglay ni natin. Kristo. Pag-iisip ni taglay Kristo. Taglay natin ang natin ang pag-iisip ni pag-iisip ni Kristo. Kristo. Nakakaunawa tayo. Nakakaunawa Yan, tayo. nakakaunawa Amen. tayo. Palakpakan po natin ang Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Amen, amen. Praise Lord. God, praise God. Yan. God bless the reading of His Word. Napakabuti po ng Panginoon. Ang ganda po ng hain ni Lord ngayon, ano? Breakfast pa lang, talagang ibinibigay na po niya ang kanyang napakayamang biyaya, pag-ibig po niya na sino po dito yung damang-dama po niya, yung love ni Lord. At lalo Amen. po siyang Amen. nai-in-love kay Lord. No? Amen, amen. Praise God. Lahat po Lalo tayo. po siyang nai-in-love kay Lord. Kasi yung mga tula-awit, interpretative dance na inihanda nyo, hindi nyo naman magagawa yan kung di nyo love si Lord eh. Amen. Diba? Amen, At praise hindi po God. kayo mabibig. At ang Holy Spirit po ang nagbigay ng bawat lyrics. Hallelujah. Amen, praise Ang God. bawat Amen po. Praise God. tono na yan, ang bawat lakas nung kayo po ay nag-i-interpret ng kanyang worship song para sa ating Panginoon. Lahat po yan, galing lahat kay Lord. No, Amen. walang ibang Amen, aangkin na amen. karangalan at kalwalhatian. Amen, praise God, Sa Diyos praise God. lamang. Amen. 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 Amen, amen. Alam ko amen, po praise excited God. na kayo na makita no yung mga presentation ng bawat grupo. Yan, at nakaka-bless po talaga. Nung may nag-submit sa akin, yung unang-una, hindi ko mapigilan na hindi ako mapaiyak eh. Parang inuulit-ulit ko panoorin. Paulit-ulit din akong natatouch talaga ng Holy Spirit dun sa inyo pong mga presentation and expressing how you love God, no? So dearly. Papaano po talaga na na nagmamahal po ang bawat isa sa Panginoon. Napakaganda po ng ating nabasang salita ng Diyos. Ang sulat po ni Pablo sa mga taga-Korinto. Akmang-akma talaga, no? Very timely po kasi. Yung God's timing po talaga, perfect po yan. Sa bawat araw na pagbibigay po niya sa atin ng ating magiging devotion, nararapat po talaga na atin pong itong mabasa kasi ito po yung message po niya para sa atin ngayon. Praise God. Alam niyo po sa verse 2, sabi po rin dito ni Pablo, sapagkat pinasya ko na wala akong ipapangaral sa inyo, kundi si Kristo lang at ang kanyang pagkapako sa krus. Kung meron man daw po tayong ipapangaral, kung meron man tayong ibabahagi sa ating kapwa, wala pong iba kundi ang ating Panginoong Hesus lang, no? Wala na po tayong ibang i-share. Tanging si Jesus lang po, mga kapatid. Nawa ang bawat araw na tayo po'y nag-meditate ng salita ng Panginoon, talagang nag-sink in na po sa atin na wala na pong iba. Kasi yun din po ang sinabi sa mga Gawa 4:12. No, nung atin pong balikan natin yung yung ating devotion sa mga Gawa, chapter 4 verse 12. Babasahin ko po dito sabi po ni Pablo rito. In verse 12, walang sino man sa mundong ito ang makakapagligtas sa atin kundi si Jesus lang. No? Walang sino man. Kaya mga kapatid, ito'y paalalang muli ng Panginoon. Baka po tayo may iba pang sinasamba, nag-aaksaya po tayo ng panahon. Napakalinaw po sa salita ng Diyos. Si Jesus lang. Sapagkat walang ibang sino mang pangalan sa silong ng langit na dapat pong ikaligtas ng tao. Paulit-ulit na po natin itong binabanggit. At tayo po'y nagbabasa na ng Bible. No, only the name of Jesus. And again, dito po sa 1 Corinthians chapter 2 na binasa natin, walang ibang pinapangaral kundi si Jesus lang, 'di ba po? At ang kanyang pagkapako sa krus. Alam niyo po nung minsan nung ako po ay nagme-meditate, nagde-devotion in my quiet time, ni-reveal po sa akin ng Holy Spirit na wag po tayong mag-waste ng time. Wag tayong mag-waste ng any single moment na ang ating pagsamba ay maibigay pa natin sa mga hindi naman dapat sambahin. O pagtuunan natin ng bagay.
ang mga material na bagay, ang ating kayamanan, o pwedeng mas ina-adore na nga ng tao ngayon at nagiging laman na ng kanilang isip at buhay. Maraming parte ng kanyang buhay natutuon na sa problema. Mas iniisip na, nagdidwell na sa problema. Kaya nga po, sabi kanina sa inawit natin, di ba? Come to me. Nag-aanyaya po palagi si Jesus. Come to me, all of you who are tired and carrying heavy loads. Napakaganda po ng ating inawit kanina. Ito po ay nasa Mateo chapter 11 verse 28. Yung lyrics po na yon galing po yun sa Bible, no? Matthew 11:28. Nilagyan po ng tono. Yun po ay mismong galing sa bibig ng ating Panginoon at pag-anyaya po niya sa ating lahat. Na kung ang lahat ay nabibigatan, kung ang lahat ng mga tayo na mga problema, may paanyaya po si Jesus. Kaya nga po kagabi sa leadership training, kailangan talaga natin na tayo po ipalaganap natin ang pagmamahal ng ating Panginoong Hesus, ang kaligtasan na kanyang iniaalok libreng-libre. Walang bayad, binayaran na po ni Jesus eh. 'Di ba? Paid na po eh. Alam niyo po tayo sa DMPAD, lalong-lalo na no, na tayo po ay nakapag-BBS. Meron na po tayong mission. We have a mission po na spread po natin kung paano po no ang biyaya ng lakas at tapang ng loob na ibinahagi ni Pablo, ang salita ng Panginoon, na hindi po siya tumitigil mangaral. Ngayon po sa panahon natin, hindi man tayo ganun pa ka-freely maglakad sa labas, pumunta kung saan man, dahil nga po marami pa pong mga restrictions, marami pa pong mga ipinagbabawal. Sa church nga po parang 30% pa lang ang pwedeng umattend. So napaka-konti pa lang po nun. Paano yung the rest na mga Kristiyano na sasamba? So via online po halos talaga. At kahit bumalik na po tayo sa normal na buhay, mawala na ang COVID, tapos na ang pandemic, hindi na po mawawala ang virtual eh. Kasi po itong ibinigay ni Lord sa atin, dito naman po tayo nag-start na maging active online, di po ba, during pandemic. At tayo po, kung magbabalik na po tayo sa dati nating sitwasyon, sa normal na buhay po natin, totally gone na po si COVID, hindi po pwedeng itigil natin itong virtual natin. Kasi wala pong limit dito eh. Kahit ilan tayo, kahit saan po kayo, taga saan kayong lugar, nakikita-kita po tayo dito. Kahit nasa kabilang parte ng mundo, on the other side of the world, like kay Sister Cynthia, kila Ate Susan, kila Sister Irma, Sister Yuch, Brother Sip, no? Nasa kabilang part po sila, kaya gabi na po sa kanila, araw naman sa atin. So, tayo pong lahat, because of this platform, nagkikita-kita po tayo. And God made this possible. Amen? Amen. God is good. Sabi po dun sa background ni Sister Lynn, all the time. All the time. All the time. Ang tahimik nyo naman po. God is good. Amen. Good. Praise God. Praise God. Ay, nako. All the time, God is good. Amen. Dahil birthday Amen, ngayon ni amen. Mars Irene, pwede Amen, po bang amen. maglambing sa inyo? Paki-open po ang mga camera. Yan. Okay. Meron po tayong kasama dito na nagse-celebrate ng kanyang birthday. At dahil birthday po niya, ang sabi po ni Lord, kailangan masaya tayo. Every day, may birthday o wala, masaya tayo. Kaya mga kapatid, 10 segundo na tayo mag-party-party. Okay, praise God. 1, 2, 3, 4, Happy birthday, 5, Mars. 6, 7, 8, Birthday, Sister 9. Happy Irene. birthday, Irene. Happy birthday! Happy birthday. Happy birthday, sis. Happy Irene. birthday. Happy birthday, Mamaya Irene. po tayo kakanta. Happy birthday, Irene.
In your Ayan, family. gusto ko lang kasi kayo makita. Si Ron. Ayan, pakita kayo. Gusto nyo talaga party-party para mag-happy Birthday! Happy birthday! Para maraming nasa biyahe Para birthday. maraming nasa biyahe ako nakikita. Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday. Ayan, Ang magkakasama. dami namang regalo ni Brother Ronald. Birthday. Praise the Lord. Praise the Lord. Mga kapatid, alam nyo ba? Pag kayo po ay, yan si paring Ronald, husband of Joyce Irene. Yan. Teka lang, pipicturean natin yan. Wait lang. Pare, isa pa. Yun o, One, naka-spotlight. two, Proud of you. Pinupupuga. Irene. Ayan, praise the Lord. Nal, Praise the Lord. pinupupuga. Hallelujah. Hallelujah. Ang daming langgam. I'm so proud of you, Sis A. Irene A. Hallelujah. Love Thank you. you, Sa Lord. lahat. Thank you, Lord. Birthday. Yan, praise God. Alam niyo mga kapatid, yun talagang nakakatuwa po, blessing po talaga, ang dagdagan ng Diyos ng taon ng buhay natin. Blessing po yun. Ipagpapasalamat po yan natin sa Panginoon. Praise God. Ang isa pa po kasi po ito na may devotion natin, kaya mag-submit po kayo ng inyo pong mga aha. Yan, ang mga group leader niyo po, mamaya ang siya pong magsisend po sa inyo. Praise the Lord, kung ano po ang ating pong aha for today. Ang sabi po sa verse 9, ganito nga ang sinasabi sa kasulatan, wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya. Di ba po? Again, mga kapatid sa DM-Pad, wala pang taong nakakita, nakarinig o nakaisip sa mga bagay na inihanda ng Diyos para sa mga nagmamahal sa Kanya, sa ating Diyos. Grabe po, no? Hindi natin kayang abutin ang isip natin. Walang nakakaalam, di po ba? Wala pang nakakakita, nakakarinig o nakakaisip. Yung kayang ibigay ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. Praise God! Praise God! Ganun po kamakapangyarihan ng Diyos. Unlimited po ang Kanyang power. Makapangyarihan ng ating Panginoon. Patuloy po tayong manampalataya sa Diyos. Amen? Amen. Praise God. At mga kapatid, meron po tayong konting oras, alam ko po na natapos na natin lahat ang BBS 13. And pwede po bang i-share nyo po dito ngayong umaga yung take-away ninyo? Ano po ang ma-share ninyo from BBS 1 to BBS 13? Pumili po kayo doon nang talagang nagrema sa puso po ninyo na napag-aralan po natin from BBS 1 to 13. Pili lang po kayo ng isang topic. Yan. At bigyan para lang po, ay summarize lang po yon. At kung meron po, halimbawa, anong naitulong sa inyo ng BBS, yun po, i-share nyo po dito. Let's have a short testimony po. Praise God. Yan, pwede na po nating simulan. Sino po ang gustong mag-start? Ayoko po magtawag eh. Gusto ko may mag-volunteer. No? Kasi ito po ay lahat po ng sinasabi natin dito ay hindi naman po para sa tao, kundi alam po natin na ang audience po natin walang iba kundi ang Panginoon na nakikinig po sa atin. Amen? Praise God. Sige po. Praise God. Sino po ang gustong mauna? Siyempre, meron po kayong masasabi kasi talagang inaral natin yan, hinintay-hintay natin yan, 1 to 13, Basic Bible Seminar. Praise God. Sige, Brother Teddy, simulan mo na. Naman. Yes, Hindi susunod sa akin, ako. Okay, sige, go. Dito ang nag-ano sa akin talaga, nag-strike, yung talagang nag-ano sa akin, yung soul winning. Because yun talaga yung pinakang task ng bawat isa na mag-reach out ng soul. At yung dating yung pagka-Kristiyano ko medyo na stagnant nung napa-join ako sa DM-Pad, medyo muling nag-init uli, kumbaga nagkaroon uli ng panibagong na-recharge ako
Then, naging active uli ako sa sa mga pagbabasa ng Bible at saka yung sa pag-share. Nagpanibago uli. Kumbaga parang nag-stop ako. Parang nakampante na ako na nasa church naman ako, okay na ako dito. Pero nung napa-join ako dito sa DMPAD, nagpanibago uling alab yung desire ko na makapag-reach out ng tao. Then nagkaroon ako ng desire na magbuo uli ako ng group din, at yun nga, nag-start ako. Talagang yun nga, biglang umapoy uli yung desire ko na dati. Nagkampante na ako kasi nasa church na ako. Naglilingkod naman ako sa Lord, ganito. Pero nalimutan ko pala na kailangan ko pala uling mag-reach out ng kaluluwa. Nakampante ako kumbaga parang nag-stop ako sa pag-reach out ng kaluluwa. Ngayon, salamat sa DMPAD dahil nagpanibagong init nag-alab yung uli yung aking desire na makapag-share ng Word of God. Yun. Ang nag-ano sa akin yung soul winning kasi na-stop ako dito Dati na doon yung desire ko na nakakapag-share ako dati sa bus. Na-stop yun Tapos yun, mabuti ang Panginoon talaga na nagpapaalala sa bawat isa sa atin na minsan nakakalimot tayo. Yun lang. Glory to God. Praise God, praise God, praise God. Salamat sa Panginoon. May magandang plano po at purpose ang Diyos, sa mga nangyayari po sa ating buhay. And our God is the God of many chances. Kung ano man po ang ating mga pagkukulang, i-confess po natin sa Panginoon, ihingi ng tawad sa Kanya, at pagniningasin uli ng Panginoon, di ba? Yung alab ng paglilingkod at pagmamahal sa Kanya. Praise God. Sige po, mag-unmute lang po yung gusto pong sumunod mag-share. Praise God. Namin, sa akin, Mars, yung the words of God, tsaka yung quiet time. Kasi sa words of God naman, yung unti-unti natutunan kong pagbulay-bulayan yung salita ni God. Tapos natutunan ko siyang intindihin yung salita sa Bible, natuto ko magbasa sa Bible. Marami kong natutunan sa salita ng Panginoon. At saka doon naman sa quiet time ko, nagkaroon ako ng time sa sarili ko na gumawa ng na dati-dati hindi ko naman ginagawa. Tapos unti-unti ko siyang naintindihan, mga bawat salita ni Lord. Kaya kung tutuusin, halos ito talaga lahat yung salvation, yung faith, yung halos lahat dito, marami ko natutunan sa sa BBS natin na ito. Dito marami kong natutunan dito sa ating pinag-aralan na to. Tsaka napaka-importante talaga dito yung faith, yun yung number 1, at tsaka yung step for the Christian living, yun. Tapos dito nagkaroon ako ng peaceful, nagkaroon ako ng pag-intindi kung paano ko iintindihin ng salita ng Panginoon, at saka marami kong natutunan sa salita ng Panginoon, lalo na sa araw-araw na pagbabasa ng Bible, Mars. Yun lang. Amen. Praise God. Thank you, Lord. Yan. Praise God. Talagang, hindi po pwedeng hindi natin hindi magrema, tumimo sa ating mga puso ang salita ng Panginoon. At ang mahalaga po talaga, syempre, ito po yung ating maisa sa pamuhay, di ba? Nagagamit po natin, batayan sa ating pong pang-araw-araw na buhay. At ang higit sa lahat, ang hinihintay po ng Lord, yung obedience, yung pagsunod natin sa kanyang salita. Praise God! Thank you, Mars, and happy birthday to you. Praise God, praise God. Sige po, sino pong pwede pa pong mag-share? Ako po, Sis Irene. Sige po, sure.
Sino po? Ako po ba, ma'am? Opo, Sister MJ. Sige po. Ako po yung quiet time kasi nung naka-check-in po ako sa hotel, talagang ano po, rumemaz po sa puso ko yung God is faithful talaga. Kasi po ako pag ako po talaga very vocal po ako pagdating sa wala po akong tinatago. Kung ano ako, yun po ako. Pero ngayon po natutunan ko po na 'pag magse-share ka kailangan po is laging i-encourage mo yung tao, hindi mo siya kasi iba-iba tayo, marami tayong hindi natin alam pinagdadaanan ng iba, kaya dapat laging positive yung ise-share natin. Kagaya ng yung mga, kagaya po nung nag-ano sa'kin yung Efeso 6:12 po na sapagkat ang kalaban natin ay hindi ang mga tao kundi ang masasamang espiritu na sa himpapawid, mga pinuno na may kapangyarihan at mga tagapamahala ng kadiliman na namamahayani sa mundong ito. Yung ano po, nagrema talaga sa puso ko na lagi tayong magse-share i-encourage natin ang mga tao kasi kahit nandito na tayo sa Panginoon, minsan talaga pagka sunod-sunod yung problema, nagiging emotional po tayo. Minsan nakakalimutan natin yung mga promises ni God na may gagawin siya kaya lahat naman po tayo may pinagdadaranang mabigat, pero yung promises niya lagi nating tatandaan na hindi niya tayo pababayaan dahil mahal niya tayo, 'di ba po? Yun lang po, pasensya na po. Hindi ko maalis yung pag-iyak ko talaga kasi ito pong iyak ko is joyful na marami na po akong kinausap na nasaktan ko rin po sa sobrang prangka ko is napatawad na rin po nila ako. Kasi siyempre po, hindi naman tayo perpekto, 'di 'di ba po? Minsan may dumadaan na nagiging judgmental tayo pero napaka-amazing po si God kasi kinagabayan niya tayo, hindi niya tayo pababayang mapahamak. Ginagawa niya ang lahat para matutunan natin yung mga lesson na pinagdadaanan natin. Yan lang po. Amen. Amen. Praise God. Maraming salamat, Sister MJ, for sharing, no? Sa iyong natutuhan, no? Ang quiet time, ganun po kahalaga, ang quiet time. Hindi po pwedeng hindi tayo mag-quiet time kasi baka madaig po tayo ng problema sa buhay natin kung wala po tayong quiet time, pag hindi po tayo nagde-devotion. No, baka po sabi nga, yung binasa natin kanina sa Salmo dapat tayo'y manalangin, meron po tayong pagme-meditate ng salita ng Diyos para po pag dumating man ang problema na parang baha, handa tayo, no? Ready po tayo. Hindi po tayo exempted doon. Baka sinabi niyo, uy, kilala ko na si Jesus, ako'y anak na ng Panginoong Diyos, wala na akong magiging problema. Hindi po tayo exempted doon, mga kapatid. Lahat po tayo ay maaaring makaranas pa din po ng iba't ibang pagsubok. At kasalukuyan, tayo pong lahat ay may mga kanya-kanya po tayong mga pinagdadaanan sa buhay natin. Pero tayo po sa DMPAD, tinuruan po ng Panginoon na ilagak po sa Kanya ang lahat ng ito. Diba? The battle is the Lord, no? Nakakatuwa po kasi ako po ang devotion ko po sa Old Testament ay nasa aklat ng Joshua. Nakaka-bless po talaga na ang bawat battle na kinaharap ni Joshua, ng mga Israelites, talagang ipinapanalo sila ng Panginoon. No? Ipinapanalo sila ng Panginoon. Basta ang Diyos po ay gawin natin, no, na siya po ang pinakadakila. Kilalanin natin si Jesus as our Lord and Savior. Hindi na tayong masusunod, kundi ang kalooban na ng Panginoon. Ang lahat po ng mga laban sa ating buhay, siya po ang lahat ng lalaban para sa lahat ng ito. Ito ba? Kaya patuloy lang po tayong manampalataya.
Kaya palagi po mababasa natin sa Bible, trust in the Lord, trust in the Lord, trust in the Lord. No, do not lean on your own understanding kasi pag tayo po yung sarili lang nating pag-iisip, mapapagod lang po tayo, mai-stress lang, magkaka-anxiety, wala naman tayong maitutulong doon, lalo pang lalala ang problema. Mag-pray po tayo. Ipanalangin niyo po, no? Kaya ipanalangin po natin ang lahat sapagkat ang pangako po ni Lord sa Philippians chapter 4 verse 6 to 7, di ba? Sabi, do not be anxious about anything. No? Do not be anxious about anything. But in everything, by prayer, no? By prayer and petition with thanksgiving, submit your request to God. May problema po kayo, submit your request to God. Pray about everything. Submit your request to God. Sabi po doon, and the peace of God that passes all understanding will guard your heart, will guard your mind, no? In Christ Jesus. Kailangan po talaga ngayon, gina-guard yung mind eh. Ang dami kayang ina-atake ngayon sa isip. Wala naman po silang mga sakit na COVID, pero mentally, ang atake po ng kaaway. Kaya napakahalaga po ng salita ng Panginoon. Amen. Napakahalaga po ng mga aha. Kaya wag po kayong magtatampo sa inyong group leader. Kung makulit po sila na nagre-remind sa inyo na mag-aha po kayo, gumawa po kayo ng devotion, baka makulitan na po kayo. Ano to? Paggawa ng aha. Hindi po yan para sa kanila, ang kapakanan, kundi para sa kapakanan po ng bawat isa. Amen? Amen. Amen. Bigyan po natin ng priority si Lord. If we love the Lord, sabi natin, love natin si Lord. Sino po dito? Mahal si Lord. Sino po dito? Love na love si Lord. I-prioritize po natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. Yan. Ganyan po ang mga taga-DM-PAD. Kasi kung hindi nyo priority si Lord, wala po kayo dito sa DM-PAD. Diba? Priority po natin. Kaya kahit nagbiyahe, no, kahit po may trabaho, nandun po na nakikinig po kayo ng salita ng Panginoon. Praise God. Sige po, sino pa po ang gustong mag-share? Dalawa na lang po. Ako sis. Ang lahat. Opo, ay may mga gusto pong i-share. Sige po, Sister Ermi. Hi, good morning everyone. Ang rema po sa akin is, this was discussed by Brother Nordan Pampong. That was as of September 28. And the topic was about faith. And I just wanna summarize what I've learned from him. What is faith? Faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not all. And faith is absolute confidence in the person of God and in what He says He will do it. So I just Can you hear me? Yes po. Yes po. Ang isi-share ko lang po is about yung sa faith. Meron mo kasi akong nabasa about Corinthians. Ang sinasabi po is ang wisdom should be coming from God, not hindi po galing sa mga tao. So what I've learned is ako po yung tipong tao na talagang naniniwala sa aking mga tao. Meaning I trust people what had promised to me. I trust their words. I trust their promises. So I think for me, we only have to focus on our faith to God. So people would promise you anything, but they cannot cope with it. But if you have faith to God, even we cannot see Him, we are assured that everything that we had hoped for, ibibigay po niya yon in the right time and in the right place. So yun po yung short message ko lang, Sis Irene, about faith, na wag tayo dapat maniwala or meaning wag natin ilagay ang ating assurance sa mga tao. Instead, let's put our faith to God.
Yun lang po. Amen. Amen. Praise God. Praise God. Yes. Amen. 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 Praise God. So, faith po, ano, ang nagrema po sa puso po ni Sister Ermi sa ating pong BBS. Yan. Pang-ilan po ba ang faith? 7. 7 po. 7. BBS 7 po ang faith. Praise God. Hindi po. Pwede po bang kung may si Ninang Mila? Yes, Ninang Mila. Magandang umaga po sa inyong lahat. Morning. Morning po. Kasi Morning hindi po. po ako kasi matyagang mag-a-attend ng mga ganito-ganito. Kasi nga po sa dami ng gawain ba, kaya maganda pakiramdam mo, kaya hindi pwedeng hindi tayo tatayo. Pero ito po, naisasantabi ko yung mga ibang gawain ko. Nakakapag din sila na kahit pa-delay ang breakfast. Nakikisama po ang mga kasama ko dito sa bahay sa ganung paraan. At ang kinakatuwa ko po sa aking mga natutunan sa ating mga gawain, sa ating mga pakikinig. Na-share ko na po ito kay Irene. Pero gusto ko pa rin po ipaalam sa mga ka-sisters, mga kasama natin, mga brothers, na nagsisikap na po talaga akong magkaroon ng forgiveness. Kasi ako po yung taong pag nasaktan, hindi ko po madaling makalimutan. At hindi lang sa hindi madaling makalimutan, kundi hindi ko makalimutan. Pinagdadasalan ko po yun. Kaya lang po talaga, siguro kailangan na nga ng guidance. Kahit iluha mo man ang iluha, wala eh. Wala. Pero mula po nung nag-a-attend ako dito, kaya siguro din hinahayaan nila ako na mag-attend, maggawa ng aha. Kahit mahihiga ako, pag naalala ko yung aha ko, kahit tatayo ako para ako magsulat. Sabi ko, Lord, kung medyo meron pong dapat baguhin, alam niyo naman po ito yung damdamin ko. Kaya pasensya na po kayo kung medyo mali yung mga nabibigkas ko, pero kayo lang ako nakakaalam kung ano talaga yung nasa kalooban ko. At talagang sabi ko, ito pong mga mga ganyan sa buhay ko ay Nililuto. kalimutan. Tulog ba Unti-unti po. Ang mga anak ko, pagka nakikitang naglalambing ako sa Ninong Ray, sasabihin ng mga anak ko, yak! Ganun, yak! Parang, siguro sabi nila kasi 70 plus na kami, nag-sweet pa rin kami ng daddy nila. Pero kasi po, isa yan sa mga kahinaan ko na nakuha nung bata ako. Kasi nga laging nag-aaway yung nanay ko tsaka yung tatay ko. Hindi yan maalis sa isip ko. Parang ang dating sa akin, ba't yung pa akong ipinanganak? 5 years po bago ako ipinanganak ng nanay ko. Dahil din sa pagdadasal niya. Binigyan siya ng isa. Ako yun. Pero yung po pala, binigay ako ng Panginoon. Pero nagdusa po ako sa mga nakikita ko sa kanila. Buti na lang po, mahal ako ng mga kapatid ng nanay ko. Sila po ang nagpupuno ng mga pagmamahal na yun. Kaya po siguro hanggang ngayon parang araw-araw, oras-oras, sabik na sabik ako sa asawa ko. Parang doon ko na ibuhos yung pagmamahal na hindi ko nakita sa mga magulang ko. Ang tanda ko na, pero hindi ko pa rin makalimutan yung ganun. Hindi ko po alam. Pero sabi ko, Panginoon ko, kayo po magbigay ng kalakasan ng kalooban sa akin. Kasi matanda na ako, kailangan pagharap ko sa Panginoon. Matanggap niya ako na wala na talaga akong naiiwan sa kalooban ko ng mga ganyan na kalat. Alam ko po, kalat yan eh.
Kaya sabi ko nga, ay, hilingin ko rin sa panalangin niyo ako na malagpasan ko na itong mga nangyayaring ito. Salamat naman po at mga anak ko, kahit paano nauunawaan nila ako. End of sharing. Thank you po sa inyong lahat na nakinig. Salamat po. Amen po. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kaya alam niyo po, para tayo kasi katulad po ng sinabi ni Pablo sa Philippians chapter 3 na tayo po yung mga parang mga manlalaro. 'Di ba? Parang manlalaro po tayo. Meron po tayong nasa finish line po nito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At sa atin pong paglalakbay dito sa mundong ibabaw, para po tayong mga manlalaro. Ang hirap po sa isang manlalaro na tatakbo ka, ang dami mong dalang maleta. Kaya po ba yun? O may backpack ka na sobrang bigat. Yan. Iyan na po natin. I-surrender po natin sa Panginoon ang lahat. Mahirap na mahirap gawin. Pero kailangan po natin gawin para magkaroon po ng kagaangan ng ating buhay. Pag nirelease po natin ang lahat ng mga kabigatang ito sa Panginoon. Yan po ang nararanasan ni Ninang Mila ngayon. No? Na talagang siya po yung nag-e-enjoy na sa gawain ng Panginoon dito sa DMPAD, paggawa ng devotion, paggawa ng AHA, unti-unti po, no? Unti-unti. Ninang Mila, tinatapon na niya yung mga ano na yan. Habang siya'y tumatakbo sa race, tapon na to. Unforgiving heart, no? Ayoko na niyan, Lord. Diba? Hindi ka nalulugod dyan. Ayaw mo ng ganyan. Diba? Yan po yung mga magiging hadlang po kasi para tayo po ay pakinggan ng Panginoon. Sabi nga, if we regard iniquities in our heart, the Lord will not hear us. Hindi po pakikinggan ng Panginoon. No? Pag tayo po ay may mga kabigatan, sama ng loob, galit, puot, tagal-tagal na, no? Di ba inaalagaan natin? Parang yung sinabi po ng doktor sa akin, dapat daw, kumbaga, maliit pa lang, ipapa-check up muna para hindi na siya lumala. Nung time po na yon, ako ay masyadong pinapagwalang bahala ako. Wala naman ako masyadong nararamdaman. Pero darating pala sa punto na ito'y lalala. So, nung ako'y nagpa-check up, sabi ng doktor sa akin, grabe, no? 5 taon mong inaalagaan yan. Di ba sabi sa di ba, inaalagaan mo talaga yan, no? Para lumaki, bini-baby-baby mo. Ayan ngayon, pinahihirapan ka. So, ganun din po ang ating mga buhay ngayon. Wag na po nating palakihin pa at talagang lumubo pa ito at biglang sasabog din naman. Kaya napakaganda po ng paalala ng salita ng Diyos sa atin, mga kapatid, na tayo po i-surrender, ilagak natin sa Panginoon ang lahat sa buhay natin. Wala po tayong magagawa kung hiwalay po ang buhay natin sa Panginoon, kung hindi po natin isasali si Lord sa buhay natin. Yung buhay na ito, pahiram po ng Diyos to Hindi natin to kaya pag hindi po tayo konektado sa Panginoon. Yung wifi lang, pagka disconnected, natataranta tayo. How much more kapag yung buhay natin disconnected sa Panginoon. Higit pa sa pandemic, ang mararanasan ng buhay ng tao na wala pong koneksyon sa Diyos. Amen? Amen. Praise God. Praise God. And palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. At dahil po, ang araw na ito ay isineselebrate natin ang birthday ng ating kapatid. Nasaan na si Mars Irene? Nawala na. Mars? Dito ako, Mars. Diyan ka pala, Mars. Oo. Siyempre, hindi natin makakalimutan na ating awitan ang ating kapatid. Praise God. Wait lang, ha? Okay. Okay. Kanta po tayo. Woo! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
Happy birthday, Mars Irene! Happy birthday, Sister Hindi na Irene. namin tatanungin kung ilang taon ka na. Birthday, Sister Irene. Okay lang, maganda pa rin yan. Yes! Sis Irene, I'm proud of you. Mars Irene, God bless you more and more. Thank you, DM Patuloy kang magpagamit sa Panginoon. Hallelujah. Thank you. Hindi kang pagpalain ng Diyos. Hindi po magsabi po kayo ng blessing kay Mars Irene. Hallelujah. God bless you. God bless you, Mercy, Irene. God bless, Sister Irene. Irene, God bless. Sa lahat. Happy birthday to you. Happy birthday. Sister Irene, sana mawala na yung arthritis mo para lagi mong nakaka. Oo nga, sana mawala na yung kayuma ko. Amen. Amen yan. Mars Amen. Irene. Thank you po sa lahat. Thank you sa DM Pad Happy family. birthday. Happy birthday, Mars Irene Alfonso. God bless you from DM Pad family. And to God be the glory. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Yan. Mars Irene, ang sabi ng Panginoon sa Numbers chapter 6. Yan. Dito muna sa 3 John chapter 1 verse 2. Dear friend Irene, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Napakaganda po, no, Hallelujah. na ang paglago ng ating buhay. Ito pa ang ating buhay spiritual. Praise God. At sa Numbers chapter 6 verse 24 to 26, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you. The Lord turn His face toward you. We love you, Mars Irene, and we want you to know that you are loved by God. No, you are loved by God. You are accepted by God. Praise God. Sabi ni Lord sa iyo, you are mine. No, you are mine. Yan po ay nasa Isaiah 43 verse 1. Praise God. Praise God. At ang sabi ng Panginoon sa iyo, Mars Irene, you have a purpose, no? You have a purpose. Yan ay nasa Ephesians chapter 2 verse 10. And ang sabi ng Lord, you are beautiful, no? You are beautiful. Nasa Song of Songs, chapter 4, verse 7. Praise God. Ipanalangin po natin ang ating kapatid. Ituon po natin ang ating pong mga kamay sa ating mga screen. Praise the Lord. Hallelujah. Oh, God, we bless you, oh God. We thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Sa umaga pong ito, O Diyos, sa pagdiriwang ng panibagong taon, kay po ni Sister Irene, pagsisihan sa Lord, we ask that you continue to bless Sister Irene Alfonso, God. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Anuman ang kanyang mga kahilingan, Panginoon, sa kanyang buhay, anuman, Panginoon, ang dinidesire ng kanyang puso, Panginoon, panalangin, nag-agree kaming lahat, Panginoon, sa mga panalangin po niya, Panginoon. Lalo na para sa kanyang sarili, sa kanyang family, Panginoon, higit sa lahat, Lord, na maging mas lalo pa siyang, mas maging maalab, matatag, Panginoon, sa kanyang buhay spiritual. Lord, ipagkaloob po sa kanya ang kalakasan sa bawat araw na kailangan po niya, Panginoon, sa kanyang pamilya, sa mga gawaing bahay, sa kanyang lahat ng mga inaasikaso sa bawat araw ng kanyang buhay. Higit sa lahat, Lord, mas lalo pang mas maging maalab ang kanyang paglilingkod po sa iyo, aming Panginoong Jesus. Salamat po ng marami. Ibigay mo po sa kanya, Panginoon, ang pagpapala na higit pa sa kayang abutin ng kanyang isip. At maituon, Panginoon, ang kanyang paningin, ang kanyang buhay, ang kanyang puso. Panginoon sa iyo lamang, Panginoong Jesus. Gawin mo siya mas lalo pang maging asin, maging ilaw ng sanlibutan ito,
magamit ang buhay niya, Panginoon, upang mangisda ng marami pang tao, maraming kaluluwa. Dalhin yung paangan, Panginoon, sa pamamagitan ng kanyang buhay, Panginoon, ng kanyang mga patotoo. Lord, kung papaano mo siya binago at babaguhin pa, Panginoon. Marami pong salamat. Hayaan mong ma-enjoy po niya ang buong araw na ito, Panginoon, na damang-damang yung pagmamahal, pagkalinga, Panginoon, sa kanyang buhay. Marami pong salamat sa inyo po namin ito ay dinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Mars, anong masasabi mo? Pwede kang mag-speech. Yan. Birthday. Thank you po sa lahat dito sa DM Pad Family. Magpapasalamat ako kasi meron akong family na May mura-mura. may family akong spiritually na dito sa DM Pad. Naiyak ako, very joyful lang po. Kasi po, nakalala ko po si Lord sa buhay ko. Marami pong salamat sa inyong lahat, kay Mars Irene, at sa lahat po ng bumubuo ng DM Pad. Thank you so much po sa pagbati niyo po sa akin. God bless you po. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng Diyos sa buhay po ni Mars Irene Alfonso. Yan. Tears of joy po yan, mga kapatid. Sobra po siyang masayang-masaya. Kakaibang kaarawan, ano? Ito po yung masasabi natin na pinakamasarap, pinakamasayang araw. Yan, sa pag-celebrate po ng kanyang birthday ngayong araw na ito. Sige po, dadako na po tayo sa ating closing prayer, mga kapatid. Tayo po ay pinapaalalahanan po na patuloy lang po tayong mag-anyaya ng inyong mga kamag-anak, mga kaibigan na umattend po dito sa atin pong gawain ng Panginoon sa DM Pad. Huwag po sanang manatili na tayo lamang po ang nakakaalam. Palagi po tayong mapaalalahanan yung sinabi po ni Brother Teddy, soul winning. No? Soul winning. Yan po ay command ng ating Panginoon. To fish for people, no? Para dalhin po sa ating Panginoon. Alam niyo po, ito palang ginagawa natin. We call this a high-tech ministry because we are using this kind of platform. No, high-tech ministry, meaning without limits. Kaya wag po nating limitahan sa 40 katao, 50 katao. Kaya pong abutin nito, itong Zoom po na ginagamit po natin, up to 500 po. 500 people. Kaya marami pa tayong utang kay Lord. Kulang pa tayo. Binigyan tayo ni Lord ng 500 capacity of Zoom. Meron pa po tayong kailangan gawin, mga kapatid. Kailangan po. Kasi dyan po tayo tatanungin ni Lord pag tayo humarap na sa Kanya. Kung paano po natin ginampanan, no, ang ating pong buhay, ano pong nagawa natin dito. Praise God, praise God. And let us make everyone lovers of Jesus, no? Let us make everyone, every people, maging lovers po ni Jesus. Oh, napakabait talaga ng Panginoon. Sobra pong nakaka-in-love si Lord, no? Nakaka-in-love si Lord. Pwede po bang sabihin natin, Lord, nakaka-inlove ka naman. No? Napaka-sweet mo naman, Lord. No? Praise Jesus. Hallelujah. Sige po, tayo po yung magko-closing prayer na, mga kapatid. Si Sister Trini po is ongoing po siyang inaayos niya lahat yung sa ating BBS. At kung tatanungin niyo ako tungkol sa graduation, kagabi po, kwento ko na lang. Kahapon po, sobrang busy talaga ng maghapon ko. Meron pong leadership conference, yung Body of Christ po, dito po sa Pilipinas, na nag-meeting po, napakagandang conference, and share ko po sa inyo yung iba pong mga natutunan ko po doon sa mga susunod pong araw. Lalong-lalo na, lahat po tayo, no? Alam ko, gagawing leader lahat ni Lord, ang lahat po na nandito. At diretso po, natapos yata kami ng 10 p.m. So diretso pa ng meeting po with Pastora Mildred. Tapos kami mga past 11 p.m. na po kagabi.
At amin pong natakil ang ating graduation. Yan, meron po siyang tinatanong. Ganito po yon. Pastora Mildred is suggesting po that we will have our graduation on December. On December. Pero ang suggestion po niya sa atin, yung mga pwedeng face-to-face po is pupunta po sa church para doon gawin ang graduation. Personal po. At meron pong talagang program for graduation at meron tayong sash parang sa UP. O, di ba? Talagang ganun po ka-special. Kasi syempre, di ba, hindi po biro ang natutunan natin. Hindi yung joke-joke lang. Salita po ng Panginoon ito. Ganun po ka-special. Iniisip. So, pinagpaplanuhan ang lahat ng bagay. Ngayon, ako po naman, ang sabi ko po sa kanya, baka pastora, pwedeng unahin muna kami sa DM-PAD. Baka wag na pong December. Ang suggestion ko po is first week of November. Yan. Kasi po, alanganin na tayo this October. Alanganin na po. Anniversary po ng Jesus is Lord Church Worldwide ng October 30. Yan. October 30 po. At Zoom lang naman po yon, virtual lang po yon, FB Live naman, hindi na po tayo sa Luneta, just like before, kasi nga po, dito sa situation natin. So, meron pong mga conferences po na ginagawa 1 week before the October 30. Napakarami pong maganda po, no, na mga conference, makikinig ng mga teachings, na ganon. So, yun po mga kapatid, ang wino-workout namin, ang sabi po ni Pastora, ayusin muna niya, and ayusin pa namin ni Sister Trini po yung listahan. And for our mga kapatid na meron po kayong kulang, paki-inform na lang po ang inyong mga group leader para po doon sa mga kulang po ninyo na BBS. Para po ma-share po sa inyo yung mga video po, mga video na kakailanganin nyo po. Kahapon po, hindi ko siya na-share kasi nga po, dire-diretso po yung meeting yesterday. Kaya meron akong pinangako na i-share ko po ang video. Pero sobra pong full pack po ang schedule yesterday. Kaya ayusin ko lang po lahat. Basta may time po. At lahat po tayo ay makagraduate. Amen? Amen. Amen. Hallelujah po. Alam ko naman po na lahat kayo dinedesire ng puso nyo talaga yan na mapaglingkuran si Lord, makinig ng salita ng Diyos araw-araw. And praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sino po rito excited na sa graduation? Sino po dito yung pagka face-to-face ang graduation? Very willing po na pumunta sa church. Amen. Amen. Po. Amen. Amen. Siguro po pag taga-NCR, magagawa ng paraan. Pero yung mga nasa abroad, via Zoom po sila, kasabay po sila. Yon, ganun po ang mangyayari. Via Zoom and then merong face-to-face. Ganun po ang mangyayari. Okay? Ayan. So, tingnan po natin, ipag-pray po natin kung ano pong plano ng Lord, yung the best na plano po ng Lord para sa kanyang mga anak. Diba? Praise God. Kasi gusto ni Lord yung the best. Ayaw niya ng parang, sige na lang, okay na yan, okay na yan. Hindi po. Nais po ng Diyos. Lagi tayo excellent service, no? Excellent in performance. Para kay Lord po kasi ang lahat ng yan. Amen. Praise God. Yan po ay wala pa pong final Yan po ay mga pinag-uusapan pa lamang po namin. At yan po, i-discuss pa po namin. Yan. Share ko lang po sa inyo kung ano po yung napag-meetingan namin kagabi. Praise God. Sige po, kaya makakahabol pa po yung mga magmi-makeup class. Pwede pa. Meron pa po tayong the whole month of October, na tayo po ay humabol dun sa mga absences nyo po, na mapakinggan nyo po yung mga lectures po natin doon. Praise God. God is good. All the time. All the time. God is good. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat sa umaga pong ito. Truly, you are our God. Merciful God. Punong-puno ng compassion, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. Hindi lamang, Lord, dito po sa DM-PAD, but maging sa lahat po ng tao, Panginoon. Kaya naman, Panginoon, ang buhay namin, meron po kaming misyon na abutin po namin ang lahat ng tao. Panginoon, yan po ang sinabi mo, Panginoon. Na kami po ay magpahayag ng iyong salita
maabot ang napakaraming tao, unang-una sa aming pamilya, sa aming mga kaibigan, sa lahat ng nasasakupan namin, Panginoon, ng mga teritoryo namin, Lord. Meron kang pinapagawa sa amin. And we pray, Lord, na bigyan mo po kami ng lakas ng loob, ng tapang, ng karunungan, Panginoon, na ito po ay maibahagi namin sa aming kapwa ng buong pagmamahal, buong kagalakan, Panginoon, sa aming puso. And we ask the presence of the Holy Spirit sa aming buhay, sa bawat sandali ng aming buhay. Sapagkat, Lord, ayaw po naming saktan ng puso mo. Ayaw naming magkamali, Panginoon. Ayaw naming magkasala sa iyo, Panginoon. Lord, kaya humihiling po kami, Panginoon, ng inyong wisdom, Panginoon. Even the fruit of the Holy Spirit, O God, be upon each and every one of us. Na palagi kaming papaalalahanan, Panginoon, sa lahat ng mga mali naming gawa. Agad po kaming humingi ng tawad, Panginoon, kung kami man ay magkasala. In Jesus' name. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng mga anak mo na umattend po ngayon, Panginoon. Sa buhay po nila, hindi ko po alam, Panginoon, ano man ang mga pinagdadaanan nila, ano po ang mga problema nila, kabigatan, sakit, karamdaman, Panginoon. Maging sa mga wala po dito, Lord. Dahil meron po silang mga inaasikasong mga bagay para sa kanilang sarili, sa kanilang pamilya. Lord, we pray, Panginoon, sa lahat ng mga umattend sa DMPAD, yung mga maging sa hindi na nakaka-attend, Lord, we pray for each and every one of them, O God, in the name of Jesus. Lord, i-bless mo po, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, yung mga naririto sa Zoom, Panginoon, na everyday naglalaan ng panahon po sa iyo, sapagkat, Panginoon, nananampalataya kami sa lahat ng mga pangako mo po sa amin. Ito po'y magkakaroon at nagkaroon na ng katuparan, Panginoon, sa aming lahat. Salamat po ng marami, patnubayan mo po, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa ng higit, Panginoon. Paano, Panginoon, kami pinagpapala mo ngayon. Alam namin, Panginoon, na kaya mo pang higitan, Panginoon, ang lahat ng ginagawa mo po sa aming buhay. Kasama ang aming buong pamilya, ang kanya-kanya naming mga pamilya, Panginoon, dalangin namin ang proteksyon, ang iyong paggabay, pagkalinga, provision, healing, deliverance, Panginoon. Lord, ay makamta ng bawat miyembro ng aming buong pamilya sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Pangunahan mo po ang araw na ito sa mga nagbiyabiyahe, Lord. Ingatan mo po ang kanilang biyahe. Makarating po sila, Panginoon, ng maluwalhati sa kanilang mga patutunguhan at makabalik sa kanilang tahanan, Panginoon, ng maluwalhati kung paano mo sila iningatan nung sila'y umalis. Maging sa lahat, Panginoon, ng mga nagstay sa bahay, Lord, sa mga matutulog na, Panginoon, Lord, ng mga nasa Amerika, we pray, Lord, for the peace that passeth all understanding in Christ Jesus, ay maranasan po ng bawat isa sa amin, Panginoon. We love you, Lord. We love you so dearly, our God. Sweet Jesus, sweet precious Holy Spirit, continue, Lord, to minister, Panginoon, sa buhay po ng bawat isa. At paalalahanan kami, Panginoon, na kami po ay magkaroon ng aming quiet time, O God, araw-araw. We thank you, Lord. We honor you. We bless your name, O God, as you bless the Philippines, as you bless Israel, Lord. We love you. This is our prayer in Jesus' name. Amen. 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 Praise God. Picture po tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay po, picture. Open your camera. Glory to God po. 1, 2, 3. Praise God. Next page po. Wag po kayong gagalaw. Okay, 1, 2, 3. Smile. Jesus. Hey, Jesus, we love you. Ayan. Sige po, magkita-kita tayo tomorrow, mga kapatid.
God bless po. Thank you, Sister God bless po. Irene. God bless. Thank you. Hi po. Sister Sis Irene. Irene. Lord. Andito pa po ba si Sister Irene. Jennifer Barillo? Sister Jennifer. Andyan ka pa po? Walis na. Ayun. Ay, andito pa po siya. Andito pa po. Sister Jennifer, Yes po. may confirm lang po ako. Yung name niyo po kasi sa Zoom is Jennifer and Berna. And Apo. na-complete niyo po kasi yung BBS from 1 to 13. Pero Yes. si Sis Berna din po ba kasama niyo parate? Nakikinig po siya kaya lang hindi siya nakakagawa ng kasi po work from home siya, so Okay. Sige po. Okay po. Noted po sis. Maraming salamat po. Yung mga gusto pong mag-confirm kung ano po yung kulang nyo po, pwede nyo po akong i-message kasi na-complete ko na po yung attendance po natin para lang po magtali po tayo kung ano po yung a-attendant po ninyo at saka yung i-make up nyo po. Yan lang po. Salamat. Yay! Mars, happy birthday. Sarap ng cake mo ah. Happy birthday to you. God bless you. Thank you po sa lahat. Mama, Sister Cynthia, Sister Tess, Sister Ermi, God bless Sa lahat. MJ, Sister you Abby, all. Happy birthday, Sister Irene. Manila, Sister thank you. God Thank bless you. po. Bless you. God bless you. Please, Happy God birthday, bless. Be Irene. For Jennifer and Berna. God bless po. Sed, ingat. God bless. Thank you, Sister Irene. Sir Ryan. Yan. God bless po. Sir Lizzie, saan kayo pupunta? Sa ano po? Sa Indang po. Indang Cavite po. Indang, Kami anong po meron doon? Ano po? Mamimili po ng saging saba at saka pineapple daw po. Wow, oo nga. Sino nagda-drive? Si Sis Emay po. Pinsan ko po. Pinsan ko po. Wow. Pinsan ko po. Apply po for our safety travel sis Sis Ay. Yes. Sige po, enjoy. Thank you po. Ingat mga sisi. Kasama din namin sila si Brother Felix, si Sister Oo nga. Rochelle. Nakita ka. Hello. Ingat po kayo. Enjoy po, enjoy. Abangan namin mga pictures nyo. Opo. Sige po. Bye-bye po. God bless. Ingat, Sis Lizzie, Badsy. Hello.